Hi guys! Ang topic natin for this video ay rational exponents. Bago yon, alamin muna natin kung ano yung rational number. Paano ba nasasabing rational ang number? So, rational ang isang number kapag kaya natin siyang i-express as a fraction in the form of a over b where b is not equal to 0. Bakit not equal to 0? Kasi kapag naging denominator natin yung 0, magiging undefined siya. Kasi dividing by a 0 is undefined. Ayan. So, ano ba example ng rational numbers? Yun yung mga 1/2, 3, yung mga, ano ba, negative 2/5. Basta kaya siyang i-express as fraction, rational exponents siya. Pero hindi siya considered, pero halimbawa may mga square root of 2, ganyan, hindi yan rational. Yung pi, yung 3.14, ganyan, irrational sila. Ayan, not rational. So, meron tayong rules sa rational exponents. So, ano-ano ba yon? So, yung una nating rule ay x raised to a over b times x raised to c over d is equals to x raised to a over b plus c over d. So, kapag nandito kayo sa lesson na to, baka gusto nyo ring i-check yung video ko sa addition and subtraction sa operation on fractions. Kasi fractions talaga tong rational exponents. Ayan. So, magbigay tayo ng example. Halimbawa, okay, so first example natin, halimbawa, y raised to 1/3 times y raised to 1/2. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung gagawin natin dito ay kaparehas lang nung dun sa lesson na laws of exponents. Makikita nyo rin yung video ko sa laws of exponents. Ayan. So, ang gagawin natin kapag multiplication yung operation, tapos parehas sila ng base, ipagpa-plus natin yung exponents nila. So, y plus 1/3, y raised to 1/3 plus 1/2 equals, okay, so focus muna tayo dito sa fraction. Ano yung, gamitin natin yung butterfly method. So, 3 times 2 equals 6. Tapos, criss-cross natin. Criss-cross, 1 plus 2, ay, 1 times 2. 1 times 2 equals 2. Tapos, 3 times 1 equals 3. So, is equals to 5/6. 5/6 dapat yung exponent. So, ang final answer natin ay y raised to 5/6. Mas detailed na explanation sa addition and fractions, may video yon. Baka gusto nyo ding i-check. Pero ituturo ko pa rin dito. So, ang next rule naman ay x raised to a over b divided by x raised to c over d equals x raised to a over b minus c over d. Ayan. So, magkaroon tayo ng example. Tatandaan natin kapag ang operation ay division, tapos parehas sila ng base, ang gagawin mo daw ay ipagma-minus itong exponents. Kaya minus. Ayan. Tapos, okay, so example tayo. A raised to 4/5 divided by a raised to 7/8.
Okay, so, ang gagawin natin dyan ay a raised to 4 over 5 minus 7 over 8. So, kapag ganito, gamitin na natin yung butterfly method ulit. So, 5 times 8 ay 40. Tapos, 4 times 8 equals 32 minus, teka, 5 times 8, 40. 8 times 32. Okay, tama. Okay, so, 7 times 5 ay 35. So, 32 minus 35 equals negative 3 over 40. So, ito daw yung magiging exponent natin. So, ang answer natin ay a raised to negative 3 over 40. Pero, naaalala pa ba natin yung sa laws of exponents, yung negative exponent rule? Kapag negative yung exponent, ilalagay mo siya sa ilalim ng 1 or tinatawag na reciprocal. So, ito, magiging 1 over a raised to 3 over 40. Kapag nilagay na natin siya sa ilalim ng 1, magiging positive na siya. 1 over a raised to positive 3 over 40. So, ito na yung ating final answer. Ayan. So, another example. X raised to 3 over 4 divided by x raised to 1/2. So, ipag-minus yung exponent dahil ang operation ay division at ang variables natin ay parehas. So, x raised to 3 over 4 minus 1/2. Focus mo lang muna tayo sa fraction. Gamitin ko ay LCM. Okay, so in-explain ko naman ito dun sa subtraction and addition of fractions. Ayan, so makikita nyo rin yun doon. 4, so ang LCM ng 4 at 2 ay 4. 4 divided by 4 ay 1 times 3, 3 minus 4 times 2, 4 divided by 2. 4 divided by 2 ay 2 times 1, 2 equals 1 over 4. So, ito yung magiging exponent natin. Ang final answer natin ay x raised to 1/4. Ayan. So, move na tayo sa ating third rule. X raised to a over b quantity raised to c over d is equal to x raised to a over b times c over d. Kapag daw nakita natin yung isang rational na exponent na ka-raised pa sa isa pang exponent, ipagmumultiply natin yung dalawang exponents na yon. So, halimbawa, x raised to 6 over 7, quantity raised to 2/3. So, magiging x 6 times 2 equals 12 over 7 times 3, 21. Ayan. Tapos, napansin natin itong 12 tsaka 21. Pwede pa nating isimplify kasi ang GCF nila ay 3. So, 12 divided by 3 ay 4. 21 divided by 3 ay 7. So, ang final answer natin ay x raised to 4 over 7. Ayan. Tapos, another example, y raised to 3 over 5, quantity raised to, halimbawa, 15 ba? 50. Okay, halimbawa, 15. Ayan. Gagawin natin, okay, so tandaan natin na yung
whole number ay laging merong invisible na 1 sa ilalim. So, magiging 15 over 1 siya para ma-multiply natin. Kaya, 3 times 15 ay 45 over 5 times 1 equals 5. Tapos yung y na base. Tapos, na-realize natin, gaya ng yun kasing fraction, pwede siyang i-express as division. So, 45 divided by 5 ay 9. Kaya, ang final answer natin ay y raised to 9. Ayan. Nalalaman natin na pwede pa siyang isimplify kapag kabisado natin yung multiplication table. Alam natin kung may GCF pa or pwede bang ma-divide. Ayan, malaking tulong yon. So, yun yung third rule. Move tayo sa ating fourth rule. Okay. So, napapansin nyo ba, parang lahat pala ng mga rule, itong mga rule dito sa rational exponents, kahawig niya din yung rules dun sa laws of exponents. Ayun. So, halimbawa, xy. Sa fourth rule, xy quantity raised to a over b is equal to x raised to a over b, y raised to a over b. Okay, so, ano lang ang ginawa dito, yung nasa loob ng parenthesis, dinistributan nitong exponent sa labas. Si x binigyan ng a over b, si y binigyan din ng a over b. So, magkaroon tayo ng example. The quantity of 2xy raised to 1 over 3. So, ang gagawin daw natin, bibigyan natin sila ng 1 over 3 na exponent, silang tatlo. So, magiging 2 raised to 1/3, x raised to 1/3, at y raised to 1/3. Ayan. Tapos, another example, halimbawa, 5xy, the quantity, raised to 2 over 5. So, magiging 5 raised to 2 over 5, x raised to 2 over 5, at y raised to 2 over 5. Ayan na yan. Silang dalawa. Ayan. So, tapos na tayo sa ating lesson. Dumako na tayo sa ating sample problems. So, ang sample problem natin ay 15x raised to 2/3 y all over 5x raised to 1 over 4. So, anong napansin natin na operation niya? Division. So, ang gagawin muna natin, i-divide muna natin. Basta kapag magdi-divide tayo, yung mga magkakaparehas. So, itong 15 tsaka 5, parehas silang number. 15 divided by 5 equals 3. So, ito yung fraction bar. Saan natin malalaman? Saan natin malalaman kung saan ilalagay yung sagot? Doon natin yun ilalagay sa kung nasaan yung mas malaki. So, ito na mas malaki, 15 or 5, 3. Ay, yung 15. Kaya, yung 3 dito sa taas, 3. Tapos, itong x, ano nakita nating rule? Yung division. 'Di ba? Ipagma-minus yung exponents kapag same ng base. So, x raised to 2/3 divided by x raised to 1/4. So, magiging, focus muna tayo sa fraction, magiging over tama. So, 3 times 4 ay 12. Tapos, gagamitin ko yung LCM na method. 12 divided by 3 equals 4. Times 2 equals 8.
minus kasi division. 12 divided by 4 equals 3 times 1, 3. So, 8 minus 3 equals 5 over 12. So, yun yung exponent. X raised to 5 over 12. Ngayon, saan natin to ilalagay? Itong 5 over 12. Doon natin ilalagay sa kung saan yung mas malaki. Ano bang mas malaki? Itong 2/3 o itong 1/4? Itong 2/3. Wait, kasi, paano ko ba sasabihin? Ito, mas malaki itong 2/3 kasi yung nakuha nating sagot dito ay positive. Ayun, ibig sabihin, siya yung mas malaki. Kaya 5 over 12. Tapos, yung y. May kapartner ba yung y dito sa baba? Wala. Siya lang mag-isa. So, y. Dito na yung y. I-rewrite lang natin. Oh, so wala pala sa ilalim. Ayan. Ngayon, kapag wala nang magkakaparehas na letter, ganyan, na pagsama-sama na natin lahat, ito na yung magiging final answer. Okay, so another sample problem. 9y raised to 3 over 8 quantity squared. Ayan. Kapag ganito, bibigyan natin ng square lahat ng nasa loob ng parenthesis. Magiging 9 squared, tapos y raised to 3 over 8 times 2. Bakit times? Kasi yun yung nasa rule natin kanina. 'Di ba? Na kapag magkatabi sila, ipagmumultiply lang natin yung exponents. Kapag exponent, tapos naka-raised pa sa isang power, i-multiply natin sila. So, ano ang 9 squared? 81. Tapos, may nalala pa, merong invisible na 1 sa ilalim. Ayan, 3 times 2 ay 6 over 8 times 1 ay 8. Tapos, nakita natin, pwede pang isimplify itong 6 over 8. Magiging divide by 2 kasi yun yung GCF nila. So, magiging final answer natin ay 81y. 6 divided by 2, 3. 8 divided by... Ayan. So, ang final answer natin ay 81y raised to 3 over 4. Okay. So, another question. Kita ba? Ayan. 8 quantity x squared y, quantity raised to 5, quantity xy. Ayan. Paano naman kapag ganito yung sitwasyon? Okay, so, ang gagawin natin dito, multiplication. Ayan. May kasama ba si 8? Wala, 'di ba? So, susulat lang natin siya, 8. Tapos, napansin natin yung parenthesis dito, tapos may 5. Lahat sila, itong x squared tsaka y, bibigyan natin ng 5. So, magiging x squared times 5, tapos y raised to 5, tapos xy. Ayan. So, simplify natin, magiging 8x raised to 10, y raised to 5, tapos xy. Dapat yan, kapag isang letter lang siya, wala na siyang kasamang ibang letter. Bawa x, dapat mag-isa lang siya na x. Itong y, mag-isa lang din dapat siya na y. Pagsasamahin na natin. Ngayon, tandaan natin na kapag wala tayong nakikitang exponent, ang matic na exponent nun ay 1.
Tapos, ang i-apply na natin na rule ay yung sa multiplication. Kapag daw ang operation ay multiplication, tapos same sila ng base, ang gagawin ay ipagpa-plus yung exponent. Kaya magiging 8x raised to 11. Kasi ito 10 plus yung 1. Tapos y raised to 5, y raised to 1. Magiging y raised to 6 kasi 5 plus 1. Ngayon, wala na silang iba pang kapareha na letter. So, ito na yung ating final answer. Okay, ito naman yung ating last item, last question. Okay, so anong napansin natin dito sa question? Fraction siya, tapos merong nakaparenthesis. Ayan, pero small steps muna. So, ang gusto kong gawin ay i-distribute ko muna tong 1/4 sa nasa loob ng parenthesis. Paano kapag dinidistribute? 'Di ba may exponent na sila, -16 tsaka 20. Kapag i-distribute ko tong 1/4, ibig sabihin nun, i-multiply ko sila ng 1/4. So, magiging m raised to 16 times 1/4 n raised to 20 times 1/4 all over p squared m squared n raised to -1. Ngayon, simplify na natin. Itong m, magiging 16, -16 times 1, -16. Divided by 4 ay -4. So, kung gusto nyong mag-review sa division of integers, pwede nyong i-check yung isa ko pang video, -4 n. Okay, so 20 times 1, 20. Divided by 4 equals 5. Over p squared m squared n raised to -1. Tapos, napansin natin, may kasama pa si m. Dalawa pa yung nakikita nating m. Dalawa pa yung nakikita nating n. So, napansin natin, itong m raised to -4, diba negative siya? So, pag negative siya sa taas, ililipat natin siya sa baba. Tapos, itong n raised to -1, dahil negative siya sa baba, ilalagay natin siya sa taas. So, i-rewrite na natin. Nasa ilalim na pala yun. So, matitira na lang yung n raised to 5. Tapos, itataas ko na to. So, n, 1, mamaya natin ayusin yan, over p squared, m squared, tapos yung m raised to 4. Ngayon, kapag nilipat na natin sila ng position, dapat magiging positive na yung exponents nila. Tapos, i-apply na natin yung rule sa multiplication. Kapag same sila ng base, tapos multiplication, yung operation nila, ipagpa-plus natin yung exponents. Paano natin nalaman na multiplication yung operation nila? Kasi magkatabi. Walang plus, walang minus, matic multiplication. So, n raised to 6, 5 plus 1, over p squared. M, so 2 plus 4 equals 6. Ayan. So, nakita natin wala na silang kaparehas na letter. Ayan. Ibig sabihin yan, ito na yung ating final answer. Ayan. Nakarating na kayo sa dulo ng lecture na ito. Thank you so much sa panonood. Sana may natutunan kayo. And if meron kayong questions, clarifications, suggestion na topic, comment down below and itatry kong mag-respond kapag free time. Please like and subscribe. Please share sa inyong classmates and friends para mas marami pa tayong estudyante na maabot.
Thank you and see you sa next video.